Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Gabriel Salinas, ang iyong tagapag-ulat sa araw na to. Ngayong araw, aalamin natin ang small-scale mining. The battle for Mount Diwata, corporate versus small-scale mining. So, ang corporate is ito yung mga mamalaking kumpanya na minero. At ito namang small-scale mining is ito yung mga maliliit lang na mga minero na sariling sikap lang nila. So, ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nagsimula ang gulo sa pamagitan ng gobyerno, malaking kumpanya at maliit na minero. So, itong batas na ito ay ginawa noong 1991 para bigyan legal na puwang ang mga maliliit na minero. Binibigyan din ng proteksyon ang mga minero na nandoon sa bundok bago pa ang August 1, 1987. Ibig sabihin, hindi sila basta-bastang pwedeng paalisin. Sa ilalim ng DNR Order No. 66, December 1991, binuksan ang 729 hektarya ng Agusan, Davao, Surigao Forest Reserves para sa pagmimina. Noong una, ang Mount Diwata ay bahagi ng isang reserve or forest reserve na protektado ng kagubatan. Pero dahil sa DNR Order No. 66, binuksan ang pinto para maging legal ang pagmimina sa 729 hektarya neto. Ang satihiyan ng Mark Copper nag-file ng MPSA para harangin ang legalization ng small-scale mining. Nanalo sa Supreme Court noong July 1992 pero binigyan ng rights sa Sembcorp sa halagang 1 peso lang. So, itong Mark Copper ay isang dambuhalang kumpanya. Noon, nakita nilang magiging legal na ang mga small-scale miners, nag-apply sila ng MPSA, isang permit para sa malaking pagmimina, para maunahan o maharangan ang mga maliliit na minero. Ang issue ng 1 peso, ito ang pinaka-controversial na nangyari. Nang nakuha na ng Mark Copper ang karapatan sa pagmimina mula sa Supreme Court, ipinasa nila ito sa isa pang kumpanya na Sembcorp sa halagang 1 piso lang. Ipinapakita nito na may cooperate na maneuvering na nangyayari para kontrolin ang ginto sa bundok. So, dahil dyan, dito ipinapakita na hindi pumayag ang mga taga Davao at Moncayo na basta-basta na lang kontrolin ng malalaking kumpanya ang kanilang kayamanan. PMRB Resolution Number 4, 1993 hiningi ng Provincial Mining Regulatory Board ang permiso ng Mark Copper para opisyal na maideklara ang Mount Diwata bilang isang people small-scale mining area. So, ang Provincial Mining Regulatory Board or PMRB ay isang ahensya sa probinsya na nagbabantay sa minahan. Humingi sila ng clearance sa Mark Copper. So bakit sila humingi ng clearance para sa Mark Copper? Dahil gusto nilang ideklara ang Mount Diwata bilang people small scale mining area o minahan ng bayan para ang mga lokal na tao ay
ang makapakinabang, hindi ang kumpanya. Ang resolusyon ng Mungkayo 1996. Nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Bayan na humihiling kay Pangulong Fidel V. Ramos na ibigay ang pamamahala ng Mount Diwata sa mga kaaplikadong lokal na minero sa loob ng munisipyo. So, ang Sangguniang Bayan o local council ng Mungkayo ay direktang nakiusap kay President Fidel V. Ramos. Ang hiling nila ay maibigay ang Mount Diwata sa mga qualified na lokal na minero sa loob ng kanilang munisipyo. Ang sentro ng away, banggaan ng sa pagitan ng prior rights o ang mga minero na nandoon bago pa ang 1987 at ng mga dambuhalang korporasyon na may basbas ng DNR. Ang pinakapunto rito ay ang labanan sa pagitan ng pera, korporasyon at karapatan. Dahil naman natin na ang mga lokal dito sa Mount Diwata ay pagmimina lang ang tanging trabaho nila. So, kaya pinaglalaban nila ito para sa kinabuhayan nila. So, matapos ang lahat ng drama na iyon ay tungo na naman tayo sa the cause of pollution, which is ang mga pollution na nanggagaling sa mga minahan. Pag-uusapan natin yan ngayon. So, the cause of pollution is ang ibig sabihin nito ay ang koko ng pollution ay isang metaphor para sa kung paano sinakmal at sinira ang pagmimina ang Mount Diwalwal. Ang makasaysayang pagkasira ng kapaligiran ng Mount Diwata, kilala rin bilang Diwalwal sa Mungkayo, Davao de Oro. So, ang kasaysayan ng pagkasira ng Mount Diwata or Diwalwal ay isang babala tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang kalikasan ng yaman ay kinuha ng walang kontrol o regulasyon. Alam naman natin na magulo ang sa pagitan ng malaking kumpanya or Marcorpor at libo-libong maliliit na minero ay ang resulta ng kawalang disiplina at batas ng Mount Diwata dahil walang malinaw na otoridad na nagbabantay, malayang nakapagmina ang lahat ng walang maayos na sistema. So, dahil kanya-kanya ang paghuhukay, diretsyong itinatapon sa mga ilog ang dumi ng minahan na may halong lason or mercury. Habang nag-aaway ang mga korporasyon at minero sa korte, napabayaan ang kalikasan at walang naging responsable na paglilinis ng basura. Ang paghahangad ng mabilis na kita ang naging dahilan kung bakit nagbigay ng pansin ang kaligtasan ng bundok at mga kalusugan ng mga tao. Sa madaling salita, ang kawalan ng kontrol at pagkakaisa ng pagbukas ng pinto para sa tuloy-tuloy na matinding pollution sa lugar. Ang mga minero ay ginagamit ang kasaysayan ng mga nakakalason na kemikal tulad ng mercury at sodium cyanide upang makuha ang ginto mula sa. So, ang mercury ay ginagamit ito para maakit at mapagsasama ang maliliit na hibla ng ginto mula sa nadurog na bato. Tinatawag din itong amalgamation. So, kapag nasusunog ang mercury,
naiiwan ang purong ginto. Pero ang usok at natitirang kemikal ay nakakalason sa hangin at tubig. So ang sodium cyanide naman ay mas matapang ito na kemikal na ginagamit sa mas malaking planta. Natutunaw nito ang ginto para mas madaling makuha. Pero kahit katiting tagas nito sa ilog ay sapat na para pumatay ng mga isda at wildlife sa loob ng 10 minuto. So, sa madaling salita, pinipili ng mga minero ang kemikal na ito dahil mas mura at mabilis, kahit ang kapalit nito ay ang pangmatagalang paglason at ng kanilang sariling kalusugan at mga ilog. So speaking of ilog, ang ilog Nabok at ang ilog Agusan ay naging mabanlaw at nahawaan din. So dahil sa walang tigil na giling ng bato sa Mount Diwata at sa Mount Diwata, ang mga nadurog na bahagi ng putik or tilings, ito ay naanod sa mga ilog. Dahil dito, naging mababaw at ang mga tubig at nawalan ng tirahan ang mga isda. So, hindi lang putik ang pumapasok sa tubig, no? Kasama na rin nito ang mga lason na mercury at cyanide. Ang mga chemical na ito ay dumidikit sa ilalim ng ilog or tinatawag natin na sediments. Kahit na lumipas ang maraming taon, nananatiling delikado ang tubig. Natuklasan ng mga pag-aaral ang mataas na antas ng pagkalasing ng mercury sa mga residente, maging ang mga hindi direktang nagtatrabaho sa mga minahan. Hindi lang ang mga minero ang nanganganib, kundi pati na rin ang buong komunidad dahil ang mercury ay humahalo sa hangin kapag sinusunog ang ginto. At sa pagkain, kapag kumakain ng isda mula sa kontaminadong ilog, maging ang mga nanay at bata na hindi naman nagmimina ay nalalason din. Ang lason ay unti-unting naiipon sa katawan ng lahat ng residente sa lugar. Nagsumikap ang mga gobyerno na ilipat ang mga pasilidad na sa pagproseso ng ginto mula sa Mount Diwata patungo sa Mabatas Industrial Complex upang maglaman ng mga dumi ng minahan sa mga espesyal na tailing pond. Inilipat ng mga gobyerno ang mga planta ng ginto sa Masbate Industrial Complex upang itigil ang pagtatapon ng dumi sa ilog. Sa bagong lugar na ito, ang mga nakakalasong kemikal ay kinukulong sa mga tailing ponds, mga higanteng imbakan na sadyang ginawa para hindi tumagas ang mga lason sa kalikasan. Ang Department of Environment and Natural Resource or DNR ay panakanakang naglabas ng case and disease order sa mga regulated process plants upang mabawasan ang karagdagang kontaminasyon sa ilog. Ang DNR ay naglabas ng mga case and disease order o utos na itigil ang operasyon ng mga planting na walang permit. Ginawa ito para persahang pahintuin ang illegal na planta na patuloy nagtatapon ng lason sa tubig. Nang walang gayon ay hindi na lalong lumala ang polusyon sa ilog. So, yun lang ang aking maikikwento sa inyo. Salamat sa pakikinig at sa muli, ako nga pala si Gabriel Salinas, ang iyong
ang inyong tagapag-ulat ngayong araw na ito.